maganda yung idle. Yan, kahit basahin mo yan, paliguan mo yan, okay yan. Alam nyo ba na itong Vespa LX150 ay magandang bilhin kung naghahanap ka pa ng isa pang Vespa? Pwede mong pamalit or pwede mong gamitin pang araw-araw bukod pa sa ginagamit mong Vespa. Hindi ganito ang itsura nito noon nung nabili ko siya at marami na rin akong napalitan sa kanya. Halos brand new parts na rin ito lahat. Kung makikita nyo dito sa resibo, ang dating pagkabili na may-ari ay 90,000 pesos lang. Kung titignan nyo yung ibang binibenta sa marketplace ay nag-appreciate na ang value. So, tumaas na siya. Lalo na kung restored, mababa ang kilometer reading, maganda pa ang pintura, yun, makikita nyo na mas mataas pa sa 90,000 ang mga presyo ng LX150. Itong LX150 ko ay ako na lang ang gumagawa. Kung may sira man ito ay ako na lang ang naghahanap ng sira at bumibili na lang ako ng pyesa online. Katulad nitong injector na ating papalitan ngayon, naramdaman ko na hindi na ganon kaganda yung hatak tulad dati. Ako na lang ang naglinis ng CVT, throttle body at yung mga iba pang kailangan linisin tulad ng mga air filter. And after linisin ko ay pinaandar ko at ganun pa rin naramdaman ko na parang medyo sinisilong sa idle. Kaya napag-decidean ko na palitan ang kanyang injector. Hello guys, magpapalit tayo ngayon ng injector para malaman natin kung ano yung problema. Kasi nalinis ko na to lahat. Kalinis ko na rin yan injector and medyo palyado siya pagka naka-idle, pero pagka tumatakbo naman ayos naman siya. So malinis lahat, air filter, yung throttle body malinis, and bumili na rin tayo ng gasket para matanggal na rin natin to at malinis na rin natin yung manifold. Pero today napalitan natin ang injector. Tingnan natin kung medyo mawala yung sinok pag naka-idle. Pero pag tumatakbo, wala namang problema. Baka may idadagdag pa na power kung sakaling palitan natin to at mawala yung parang sinisinok niya. Para matanggal tong power dito sa injector is huhugutin nyo lang to. Then mahuhugot nyo na yan. And then luluwagan nyo ito. So, ito na yung injector. Yan, meron siyang nakasuksok lang siya usually. Bubunutin nyo lang siya dito. Yan. Then linisin na rin natin yung area na yun. So, yan, original tong injector na to. Yan. And then, ano lang natin to, ultrasonic para mas malinis. Pwede pa to magamit. Pero palitan natin ng bago. Tingnan natin kung ano mangyayari. So ito guys, natanggal na natin yung lumang injector and papalitan natin itong bagong injector. So itong injector na to is yung OEM lang, yung mura lang. And less than 300 pesos lang to sa Shopee. So ito yung original. Pwede ko pa tong ilagay sa ultrasonic para ma-check kung pwede pa natin magamit. So kung ang LX152V is tatlo yung kanyang butas dito sa injector. Pagka dalawa yan, sigurado ko hindi yan tatakbo na maayos. Pag LX152V, tatlo. Pagka 3V is, alam ko, dalawa lang yung butas. Ayun, naikabit na natin yung clip. Madali lang tanggalin yan, yung clip na yan. Kung makikita nyo, ayun yung butas. Ito yung nasa dalawang gilid, yan. Tutungkabin nyo lang yan. Matatanggal nyo na yung injector dito sa injector holder. Yan. So, pagkabit, ganun din. So guys, ganito naman itsura ng clip. Ayan, hugutin nyo to. Yan. Yung bakal na yan. Sorry, mahirap wala tayong tigahawak ng camera. So, once nakabit nyo na to, yung fuel naman dito, susuksok nyo lang. Suksok lang din to, suksok yan, suksok lahat din. Yun, so ingat lang dahil ito natatapon yung gasolina dito. Iipit nyo lang siya na nakataas. Kasi kung hindi tatapon yan, gasolina. Yan, so kakabit ko na yung gasolina dito.
So, ayan guys. So, nakita nyo, naikabit ko na yung gasolina. Yung kanyang electrical ay nakabit na din. So, isusuksok na natin yan doon. So, ayan guys. Nawala na yung mga parang sinisinok-sinok. Yung parang mamamatayan. Yung parang mamamatayan yung makina, yun yung problema niya. Pero pag tumatakbo, okay naman. Pero eto, one click. Maganda yung idle. Yan, kahit basahin mo yan, paliguan mo yan. Okay yan. Wala kang problema kung tag-ulan. Yan, laging malinis dapat ang makina. Yan, maganda ang idling. Ayun, so okay. Pwede na to sa long ride. So another problem solved. And so bago natin i-park ito sa garahe ay linisin muna natin yung makina. Yan. Para makita nyo kung halimbawa meron tagas ng gasolina, tagas ng langis, kung parating malinis yung makina nyo, madali nyo siya mapapansin. So, ayun po. So, thank you for watching and have a nice day. Ride safe.